praise. You know that? Rejoice in my hands. Everybody shout it out. To be in your presence, in your people, singing praises. Love to sing and rejoice. Lift my hands and praise my Lord. Everybody shout, I love Jesus! Those who know the presence of the Lord, come on. Patuloy natin purihin si Lord sa lugar na ito. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig niya na tayo po ay umabot ngayon 19 years. Hallelujah. At ang presensya ni Lord ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung kanyang kapangyarihan, yung mga blessings. Amen. Padami ng padami. Grabe. Sabihin sa katabi mo, paapaw ng paapaw, pauslan ng pauslan. Ang mga pagpapalang ginagawa ni Lord sa atin. And for that, grabe, deserve si Lord na purihin natin sa lugar na ito. Let us, hallelujah, bigyan natin ng parangal ng Panginoon ngayong gabi. Sabihin natin kay Lord, Lord, I love you. Haranahin muna natin siya. Because lovely is a dwelling place. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, let us worship the Lord in this place. Let your name be exalted, Jesus. Are you dwelling places? Yes, Lord. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Yes. Your love restoring my soul. Yes, Jesus. Now I'm yours and you
We give you all the praise and glory. We give you the highest praise, Lord. In Jesus' name, everybody says, Amen. Hallelujah. Give us a praise to the Lord. A shout of praise and victory to Jesus. Sabay-sabay sumigaw, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Makakaupo na po tayo. I know what you are feeling so blessed. You may now take your seats in the presence of God. Meanwhile, can we call on Reverend Lily Malangin, our CEO Administrator, for the welcome remarks. Once again, a round of applause for Reverend Lily Malangin, our CEO Administrator. Bishop Ted Malangin, Bishop Ray Santillanan, sa lahat po ng ating mga pastor, mga members, leaders, supporters, ledgers, at sa ating po mga bisita, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kagabi po, bago po ako patulog, ay ako po'y nanalangin. At ako po ay naiiyak sa ginawa po ng Panginoon sa atin sa loob ng 11 taon. Napakabuti po ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi ko, napakabuti ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Lalong-lalo na po sa JCTV family, sapagkat tayo po ay isang pamilya. At habang ako po ay nananalangin, ipinaalala sa ating Panginoon kung saan po tayo nagsimula. At habang inaalala ko po kung saan po tayo nagsimula, ay ipinaalala po sa atin ng Panginoon ang lahat ng kanyang pag-iingat sa bawat isa. Lahat po tayo ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pinalaya po tayo. Pinagaling sa ating mga karamdaman. At tayo ay pinagpala. Sa aking po mga kamanggagawa, ako po ay pusong nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong buhay na kayo po ang ibinigay sa amin ng Panginoon upang maging katuwang para po magpasalamat at purihin ang ating Panginoon Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! At sa ating po ika-11 na taon, napakadami mong ginawa ang Panginoon. May milagro, may mga pinagpala, at lahat na po yata ng pagpapala ay ating naranasan. Salamat po sa ating Panginoon Jesus. At alam ko po na ang lahat po ng ating mga pastor ay iisa lamang ang tinataas. Walang iba kundi si Jesus. Muli ay ako po ay muling nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa sa aking mga magagawa. Maraming salamat po sa inyong buhay. At hindi man po tayo nagkikita araw-araw, alam po ng Panginoon na mahal po namin kayo ng Bishop kahit po tayo ay isang pamilya. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Salamat sa buhay ng aking mga kamanggagawa at patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. At
kapag po tayo'y naglilingkod sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba at pagsunod sa Kanya, ahabulin ka ng pagpapala. Muli, happy 19th year anniversary at patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon at hanapin pa natin ang Kanyang kalwalhatian at ang Kanyang presensya araw-araw. We are the carrier of God's presence. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am the carrier of God's presence. You are the carrier of God's presence. And we are the carrier of God's presence. Purihin ng Panginoon at pagpalain tayo ng Panginoon sa araw. Thank you very much, Reverend Phoebe. This time to give his greetings to this momentous occasion. May we call on Jesus Christ the Redeemer World Outreach Ministry, Bishop Reynaldo B. Santillano. Yun kung palakpak ninyo pang artista yan. Pero dapat kayo na kumakas. In behalf of Christian Bishops and Ministers Association of the Philippines, ay pinakaabot ko po ang kauspusong pagbati sa inyong Iglesia na tawag ng Rosario. Kausap ko po ang inyong Bishop, ang sabi niya, hindi ko akalain na tayo makakarating sa ganitong yugto ng buhay sapagkat wala naman tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Way back March 12 of 1995, the way I look ahead, kapag inalala ko po ang mga nakaraang panahon, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat buhay pa kami. Kami po ay siyam na pastor na galing po sa Teachers Camp noong March 12 of 1995 at umaattend po kami ng isang conference at napagkasunduan po namin siya ng pastor na lisanin ang Teachers Camp upang pumunta ng Taguban upang kumain ng bangos. Nung kami po'y bumababa na ng Marcos Highway, ang driver po namin, tandang-tanda ko pa ang lahat, ay si Bishop Arnold Matibay. Bumababa po kami sa Marcos Highway, bumubulusok. Ang takbo po noon ay 80 kilometers per hour. Kaya sabi ko kay Bishop Arnold, bakit naman napakatuloy ng takbo natin? Hindi ba pwedeng mag-logger ka naman? At napunan ko na puting-puting na ang pawis ni Bishop Arnold. At ang sabi niya, nasa likod ko ako, nung upuan niya, sabi niya, Pastor Ray, wala tayong preno. At nung marinig ko po na wala kaming preno, dalawa lang po ang pwedeng gawin sa Baguio kapag kayo po ay nawala ng preno. Una, ibangga niyo po sa gilid ng mundo ang sasakyan at ligtas ka na sa tulong ng Diyos. Subalit nung subukan niyang ibabangga na sa gilid, umaahon naman yung Philippine Rabbit na puti. Yun ang aming babanggaan. At kung nagkataong ikinaliwan niya, paggana po kami at kami pong siyang na pastor, ay sumalamit nawa. At hindi na po kayo makakarating sa 19th year anniversary. Subalit na pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, alala ko pa noon, nung kami po'y hindi po ako pumipikit. Ang ginawa po ni Bishop Arnold ay kumanan. Kapag po kumanan kayo sa Baguio, ibig po sabihin Panginoon. Iginanan niya sapagkat meron siyang burol na babanggaan. Binangga po yung burol. Hindi po kami huminto. Inahon po yung burol. At nang iniahon po yung burol ng sasakyan, bumubulusok po kaming gano'n at hindi po ako hindi po ako pumipikit, nakahawak po ako sa hawakan. Na sabi ko, Lord, into thy hand, I commit my spirit. So bumubulusok kaming gano'n, biglang-biglang tumigil kami sa ere. Walang kumikibo kahit isa, pakiramdaman. Ako ang unang kumibo. Sabi ko, walang kikibo. Walang kikilos. Ako muna ako bababa.
Nung makababa po ako, saka ko pa lang sila pinababa, at nung aming tingnan yung ilalim ng sasakyan, puro maliliit na damo lang, at wala akong nakitang tumigil doon. Ito po isang himala sapagkat ako'y naniniwala, meron pang plano at layunin ang Diyos sa bawat kaibigan. Matapos ang isang taon, nagkaroon kayo ng conference sa Teachers Camp. At merong isang matabang babae doon nakaitim, nakadamit ng itim. And I realized, nagkaroon ng deliverance service doon, yung babaeng mataba, boses lalaki. At ang sabi nung espiritong nasa babae ngayon, isang taon na nakararaan, nung kayong siyam na pastor, ay inihulog ko sa bangin sa Marcos Highway. Subalit pasalamat kayo sa Diyos sapagkat nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel upang ang inyong sasakyan bumubulusok sa bangin ay kanyang pigilin at kayo'y buhay ngayon. Hindi po ba't karapat dapat palakpakan ang Panginoon? At alam nyo, all by His grace. Nung kami po nasa Cuneta, idineklara natin, today is the mark of the new revival season for the nation of the Philippines. We have no reason to exalt everybody's name, but we have the main reason today, not to exalt the name of organization, not to exalt the name of denomination, but exalt the name of Jesus, the name that is above every name. We came all over the world at isang bagay po ang natuklasan natin, ang mga pastor ay under attack by the enemy. Ang mga lingkod ng Diyos ay inaatake ng kaaway at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga lalaki at babaeng ginagamit upang idalangin ang inyong mga lingkod upang makatayo ng totohanan sa gawain ng Diyos. Kasi kung wala kayong nananalangin sa inyong mga pastor, wala pong tatagal na pastor upang makatayo, upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa dako paroon ng ating paglilingkod. Mapalad kayo! O, palakpakan na sabay-sabay sila. Mapalad po kayo, ang inyong bishop ay nakatatayo pa hanggang sa ngayon. Ang hina naman ng amen nyo. Purihin ng Panginoon, nananatili pa rin tayong nakatayo, not because of our strength, not because of our ability, but because of His grace the Lord has given us. Sa inyo po, palakpakan po natin na sama-sama ang Panginoon. Pinabati kayo sa 90th year anniversary. Ang dalangin ko, dumating man ang panahon, uugod-ugod na ang inyong bishop, ay manatili pa rin tayong tapat na naglilingkod sa Panginoon. God bless you and God bless the Philippines. Maraming salamat po, Bishop Reynaldo. Tayo ay nandito para magsaya, magpuri, at tumanggap ng biyayang handa-handa na ibuhos sa atin. So to give us an encouragement on why it is important to give back our Thanksgiving offering to the Lord at ma-reveal ang secrets of God through Thanksgiving, may we call on Reverend Lawrence Malangit, the head pastor of JCTV Quezon City, and all its outreaches to lead us on our Thanksgiving offering. Praise God. Shalom, shalom. Sabihin niyo sa katabi niyo, shalom, shalom. At sabihin niyo rin sa katabi niyo, you are blessed forever. Amen. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat lahat tayo nagpapatagumpay. Doon na mayroong storm, pero pinigil ng Panginoon yun sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Amen? At din po ay nadako po tayo sa pamimigay natin sa Panginoon. Ito po ay ginagawa natin every year at Thanksgiving opening sapagkat alam po natin there is power in our giving. Amen? Sabi nga ni Bishop Ted, kapag may love,
Pag ikaw ay lover, giver ka. Amen. Sabi mo sa akin mo, you are a lover. Then you are a giver. At kapag tinasabi namang Thanksgiving, ang sabi ko rito, no, kapag tayo naman, if we give thanks to our God, there will always a giving. Kaya po ang tawag ko ay Thanksgiving. Kaya pag nagpapasalamat ka, meron din palang tinatawag na bigayan. Amen? Sabi mo sa mga handa mo na ang malaking bigay mo. Amen? At sabi nga po sa pagbibigay natin, at maraming pwede bigay sa Diyos, ang pasasalamat, ang ating praise and worship, ang ating thanksgiving, ang ating panalangin, may pasasalamat. Pero praise God sapagkat gusto rin ng Diyos na kung ano daw yung ating ibinibigay sa Panginoon, iyon ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya tamang sabi ng Bible, kaya sa pagbibigay natin, magbibigay tayo ng pera. Sa pera. Say amen. At ang sabi ng Bible in Luke 6:38, give and shall be, and you will receive. Your gift will return to you full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and pour out into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Kung ano daw ang gagawin nating takalan, ay yun dito po ang takalan gagamitin sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin sa kanila mo, laki-laki mo ng takalan mo. Say amen. Sa pagkasabi ng Bible, ibabalik na sa atin ang siksik, liliguma ako. Kaya pag ang takalan mo ay gatang, ibabalik ng Diyos maraming gatang. Amen. Pag ginawa mong salot, babalik sa iyo na maraming salot. Pag ginawa mong balde, babalik sa iyo. Amen? Pag ginawa mong sako-sako, babalik sa iyo. I-convert natin sa pera. Pag binigay mo 20, hallelujah. Kung anong takalan ang gagawin mo, ibabalik sa iyo si Sigil Gumapa. Pag binigay mo 20, ano babalik sa iyo? Maraming 20. Amen. Pag nagbigay ka ng 100, ano babalik sa iyo? Maraming 100, siksiklili Gumapa, puro dadaanin ang makikita mo. Pag nagbigay ka ng 500, maninilaw ka. Amen. Dadami ang 500 na mapapakita sa iyo. Pag nagbigay ka ng 1,000 rin ay babalik sa iyo, siksik, liligaw papa. Kaya sa Bible po ay, sa Thanksgiving po ay, meron po silang ginamit po, maging kay Haring David, nung nagbigay sila sa Diyos ay 1,000 toro, 1,000 baka, 1,000 tupa. At maging si Haring Solomon, ang binigay niya 1,000 toro o baka. At nung nagbigay siya ng 1,000 baka, 2 Chronicles chapter 1, praise God, gabi pa lang nanaginip na siya at ang sabi ng Diyos, ano ba ang gusto mong bigay sa iyo? Amen? Say amen. Sino gusto mong ang Diyos mag-show up? Ang bibigay natin, praise God, sabihin mo, laki-lakihan mo na yan. Say amen? Sapagkat sabi ng Bible, ang isa naman para mapabilis ang blessings natin, so as in. Ang Diyos nagbigay ng seed, at ang Diyos ay nagbigay ng tinapay, yung seed tinatanim, yung tinapay kinakain. Kaya sabi mo sa akin mo, magbigay ka na. Magbigay ka na, dalas-dalasan mo, laki-lakihan mo, bilis-bilisan mo. At minsan, ako po ay pinagturo ng Diyos ng soasin. Nabasa ko po yung kay Solomon, nagbigay ng 1,000 toro. Sabi ko lang, wala naman ako 1,000 toro. Meron ka naman 1,000 piso. Amen. Kaya, that time, tinuro ko ang 1,000 piso ibigay. Alam niyo ba, nag-manifest puro 1,000. May naglalapit sa akin, puro sa 1,000. Hindi pa ako nag-preach, may 1,000 pa rin yung babalik sa akin. At sabi ng Bible, babalik 100 beses, 60 folds, 100 folds, 60 fold, 30 fold. Kaya hindi lang pala babalik sa iyo ng isang beses. Maghintay ka, may babalik pa sa iyo, mas marami beses sa iyo. Amen. Alam niyo ba, ika Wednesday, meron po nag-messenger sa akin, Pastor,
how are you? Sabi ko, I'm greatly blessed. Amen. Sapagkat pag sinabi mo, I'm greatly blessed, mas malaki bibigay sa iyo. Amen. Pero pag ikaw nagpakawa, piso lang ang bibigay sa iyo. Kaya sabi ko, how are you? How about you? Blessed na blessed. Tapos sabi niya, Pastor, alas 12 ng gabi, nagpadala ako sa MDCL, 9,647, 10,000 yun. Matagal na yun ang galing sa Qatar, binigyan po ako ng 10,000 sa darling. Totoo pala talaga, pag nagdaling ka, magmamanifest, 1,000, 10,000, lilibuhin. Amen? Sino gusto makakita ng puro lilibuhin? Sapagkat panahon na yan, kasi kaya doon malalaki ang church sa labas, malalaki ang Mega Mall, SM, Robinson, sapagkat ang lahat na nagpupunta roon, yung mga 500 tsaka 1,000. Kaya doon maliliit ang church, ang nagpupunta sa church, 20, 50, 100. Kaya panahon na marabalik na rin, para lumaki ang church, dapat ang nagpupunta sa church, ang laman ng mga bulsa natin, ibibigay ng Diyos. Mula ngayon, mga bulsa natin, mapupuno ng 500 tsaka 1,000. Sino may gusto mo? Sino?